I will hand to you the 1 Point million of order, Mr. Chairman. before this. Point of order, Mr. Chairman. Former President is speaking without the recognition of the Chairman. Nakalimutan The rules. ko na yon. Yung rules na yun. Kaya paalala ko po. I'm not. Now again, I am Mr. not- Chairman. Chairman, Hearing suspended. the former President is Hearing speaking. suspended. Semantics. Mr. Chair, yes or no? Davao style. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Yes, Mr. but you are Chair. not an investigator. Why are you asking me to answer Mr. Chair, yes or no? tinatanong ko lang naman. Point of Session order. suspended. Point of order, Mr. Chair. Ano ka, police? Mr. Do not control my answer. Kung Your Honor, this is not an inquisition. It's a democratic process of investigation. Okay. Thank you, Mr. President. Tanungin kita, where were you the other day at 4 o'clock in the afternoon? Point of order, Mr. Chair. Nga sinabi ko, what do you mean by lahat? How many investigations do you think that I have to participate? Point of order again, Mr. Chair. Okay, I'm asking the ICC to hurry up, and if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal man, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. So I'm asking the ICC through you na magpunta na sila dito bukas, umpisahan na nilang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Sobrang nakakagulat na balita. Grabe, former President Rodrigo Roa Duterte humarap na sa Quadcom. Naging mainit na ang salpukan sa Congress. Ayon sa nakalap nating impormasyon, palaban ang mga naging sagot ni former President sa pagtatanong. Isa-isa niya hinarap ang tanong ng mga congressman, pero lahat sila napilitang magsuspende kada tanong. Pero unang sabak pa lang ni former President Duterte sa mga congressman, makapanindig balahibo na agad ang sagutan. Tara panoorin natin. We will now proceed. Congressman Brosas, you are recognized. You have 10 minutes. Pasensya na po sa aking oversight. Thank you, Mr. Chair. Maraming salamat, Mr. Chair. Mr. Chair, again, i-reiterate ko lang, Mr. Chair, yung reminders no, na hindi magsabi ng pagmura, siguro, kasi sanay po yung nakaraan, kahit po sa Senate hearing, may mga ganun. Ano? Respeto naman sa atin dito, and sana po concise sa pagsagot, kung ano lang ang tanong, yun din lang ang sagot, at mag-defer ng i-defer ang mahahabang explanation kasi nakikita nyo naman, Mr. Chair, madami talagang gustong magtanong ngayon eh. Kaya sana po ganun yung ano, no? And simple lang naman po yung mga tanong ko. It has to do with kung ano din yung mga sinabi ng dating Pangulo doon sa Senate hearing. Yon, Mr. Chair, first yung observe decorum. Tapos, syempre, tulad po ng sinabi ni Chairman Abante, hindi po tayo mangingimi na mag-point of order kapag nilabag po itong mga ito. Yon. Now, Mr. Chair, I would like to direct my questions, Mr. Chair, to Rodrigo Duterte. Mr. Chair, noong October 28, sinabi ni dating Pangulong Duterte, under oath, sa harap ng Senado, and I quote, I and I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis. Pursuant to my order, ako ang managot. At ako ang makulong, wag yung pulis na sumunod sa order ko. Ang tanong natin, Mr. Chair, the families of innocent extrajudicial killing victims are present. Yun po yung pinagsalita nyo kanina. So can the former president look them in the eyes and say once more that he takes full legal responsibility for the deaths of their loved ones, Mr. Chair? Mr. President, can you... What's the question? What is the question? Can you repeat the question? Mr. Chair, sinabi niya po na full responsibility. So, Mr. Chair, totoo ba yan? Correct. Very correct.
since I was a president, and there was this, until now, serious problem about drugs, I had to issue or make a policy statement about drugs. At all that happened, yung nangyari pursuant to my order to stop the drug problem in this country, akin yun. Akin yun. Ako ang nagbigay ng order kasi ginawa nila illegal or legal, akin yun. Thank you, Mr. Chair. I take full responsibility for it. Thank you, Mr. Chair. Yun po yung tanong ko. Yung families of innocent extrajudicial killings, kayo din. File the case in court. Mr. Walang Chair. problema. Nandiyan din ang korte. Yes, Mr. Chair. Second question ko. Responsable kayo kasi polisiyan nyo yon. Kumbaga, tatak Duterte. Dahil polisiyan nyo rin yan, tama ba? Sa Davao. Nung nasa Davao pa kayo. Tama ba na tawagin po itong Davao model or Davao style? Mr. Chair? I cannot control the semantics. Mr. Chair, yes or no? Davao style? Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Mr. Chair, tayo po ay nasa investigasyon kasalukuyan, Yes, Mr. but you Chair. are not an investigator. Why are you asking me to answer Mr. Chair, yes or no? tinatanong ko lang na... Point of Session order. suspended. Point of order, Mr. Chair. Ano ka, police? Point of order, Mr. Chair. The session is suspended for the meantime, so please, let's take time to calm things down, okay? Para maayos ang ating hearing sa ngayon. Hearing is resumed. Please proceed, Congresswoman Rosas. Yes, Mr. Chair. Napakasimple lang po ng tanong ko. Tinatanong ko lang po kung yes or no, Davao style ba yung inyong modelo. Mr. Chair, ayaw niya sagutin. So, Mr. Chair, hindi ko maintindihan yon. I'm sorry, What is your personality, Your Honor? If I may, Secretary Bello, we normally, the committee does not allow the counsel of the witness to speak because the role of the counsel is limited only to counseling his client on his rights. Hanggang doon lamang po. But we cannot ask you to answer any questions that will be asked by any of the members. And that is what Thank you, is in Your the Honor. rules. Thank you, Your Honor. Actually, I'm not answering the question of Congresswoman Rosas, Your Honor. My point is, Your Honor, to allow this resource person to finish his answer. Okay, we will do that. Thank you, Attorney Bello. Congressman Brosas, maybe it is perhaps the former president would like to elaborate on his answer. We may ask questions that is answerable by yes or no, and as much as possible, we would ask the resource person to say only answer yes or no. But if he wishes to elaborate, and as long as it is germane and related to the answer to your question, we will allow that. But Yes. we will make it very, very short. Yes, Mr. Chair. Pwede namang mag-expound, Mr. Chair. Ang tinatanong ko lang, sa particular question na yon, maaari naman siyang sagutin ng yes or no. And then the explanation, Mr. Chair. Opo, opo. Mr. Do not control my answer, kung Your Honor. This is not an inquisition. It's a democratic process of investigation. Okay. Thank you, Mr. President. Sana po, if there are questions that will be propounded by the members, hopefully, medyo, kung gusto po natin mag-elaborate, we will allow that, provided that kung maaari po sanang iksian lamang po natin nang sa ganun, malinaw. And for the members who wish to ask questions that are answerable by yes or no, please make
the questions very clear para ho masagot po ng yes or no, Your Honors. So I hope para ho maayos yung ating patakbo ng ating hearing sa ngayon. So please proceed, Congresswoman Brosas. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, ang tanong ko, sinasabi nyo rin na ang war on drugs ay talagang utos nyo. Diba? Pag sinabing war on drugs, Duterte yan. Sa inyo na nadikit yan. Unless, eto po, tanong na pwede nyo i-expound. May iba kayong gustong itawag doon? Meron po ba kayong gustong ibang itawag doon? Wala na po. Sabi ko, I assume full responsibility for whatever happened in the actions taken by the law enforcement agencies of this country to stop the drugs or the serious problem of the drugs affecting our people. Mr. Chair, next question. Nung naging mayor po kayo, sabi nyo naging safe ang Davao. Tama po ba? That would be that should be answered by a third person. I would not be answering that. It would be presumptuous of me to conclude. Hindi ako magsabi. I never said that Davao City was not publicly. Mr. Chair, as mayor, masasabi nyo na naging safe ang Davao sa panahon nyo? Talaga. Kasi walang kriminal sa kalye, Talaga. walang snatcher, Walang snatcher. walang akyat bahay, Walang akit bahay. walang magnanakaw, Walang magnanakaw. walang mamamatay tao. Walang mamatay tao. So yun po lahat? Yes. Oh. So walang mga kriminal o walang insidente ng kriminalidad, bakit po? Merong mga incident, not totally. It could be a dream of a city not to have any criminal incidents or violence. Pero overall, Davao City was safe. If the test or standard would be that a citizen of the city can walk all over the city and men and children can go home safely, unmolested, undisturbed. That was the standard that I gave to the police of Davao City. Mr. Chair, I would like to ask, no? Hindi ba nagkandamatay sila sa panahon na yon? Marami po. Sino-sino po ang mga pumatay? Wala akong listahan yan, ma'am. We have to go to the... Tawag nito. Hindi ko bit-bit. Ang bit-bit ko lang ho yung... Mr. Chair, I would like to ask again, no? Sa inyo po, na karanasan, kayo mismo ba pumatay? Ako? Marami. Mga 6 o 7. So Ewan what- ko kung natuluyan yung... Hindi ko na follow up sa hospital kung natuluyan. Quote ko lang, ipaalala ko ulit, Mr. Chair, kasi mula din ito sa Senate hearings, ano? I-quote ko lang po kayo, in Davao, I used to do it personally, just to show to the guys that if I can do it, why can't you? Correct. Sinabi niyo po yan sa mga business leaders sa meeting sa Manila. At kung paano niyo ginode ang mga police officers to gun down suspects. Tama po ba? Yes, if they present a violent resistance. That's the only thing that you can kill the criminal if you are personally in danger of losing your life too. Ito But ba, hindi mo pwedeng patayin yung kriminal nakahandcuff o nakatali. Hindi trabaho ng lalaki yan. ito pong second, Mr. Chair, na quote, kayo rin ito. And I'd go around in Davao with a motorcycle, with a big bike around. And I would just patrol the streets looking for trouble also. Manila Times po ito. I was really looking for a confrontation so I could kill. Sinabi niyo po ito. Yes.
Nagdadasal po ako na nagmumumtor ako na may mag-hold upper dyan. At kung maabot na kita, talagang patayin kita. At kung basta kriminal ka, wala akong pasensya sa kriminal. Pagka lumaban, patayan. So, Mr. Chair, kanina po kasi sinabi ni Duterte na he takes full legal responsibility. Yes. Siya ang mananagot at Yes. makukulong sa ginawa ng mga kapulisan. Yes. Kung sa inyo po ang policy, inaako nyo rin ang accomplishment nito. Yung Naku. lahat po, kasi kung naaalala ko sa war on drugs, yung mga accomplishment, may nahuli, nagbebenta, gumagamit, gumagawa ng droga. Lahat yan. Ma'am, if you are the city executive or mayor, lahat ng utos mo na ginawa ng police and all the consequences, sagot ko yan. Pati ang ginawa ng police, sagot ko yan. Pati po yung accomplishment kung may nahuli, enforcement of law yun. Accomplishment din po yung na-confiscate na drugs. Tama ba? Lahat ng trabaho ng police, because you are the mayor, at inutos mo yan, and the consequences, or sometimes is an incident can go right and go wrong. Protektahan ko yung police kasi ako ang mayor. Hindi magtrabaho yung police, matakot yan kung hindi mo bakaban. So lahat ng trabaho ng police, nung ako'y mayor, for the longest time, akin yan. So, Mr. Chair, alam niyo po ba kung ilan ang arrested sa mga drug operations at how much ang drug na na-seize nung time na yan? Ma'am, I was not notified in advance that I have to make an accounting for the arrested persons in Davao City. That is, I would not want to. That would not be a proper question. Mr. Chair, sabi niyo yung accomplishment report sa inyo yan. Accomplishment, yes. Accomplishment is another thing. But you see, to ask for the number of arrests or killings, that would be a stupid question. Mr. Chair, sinabi po ninyo na aakuin nyo lahat. Eh di syempre may accounting din kayo, Mr. Chair. At kabisado nyo, kahit nga kabisado ninyo kung ilan ang hinuli, ilan ang pinatay, ilan. Dapat may accounting kayo, Mr. Chair. And I believe, Mr. Chair, noong 2017, correct me if I'm wrong, may President's Accomplishment Report kayo. Yes, Mr. ma'am. Chair. Tanungin kita, where were you the other day at 4 o'clock in the afternoon? Point of order, Mr. Chair. Yan nga sinabi ko. Yes, may I remind our resource person, Mr. President, maaari po ay wag po, iwasan po natin magtanong sa ating po mga membro. Please answer the questions lamang po at refrain from asking questions to the members of Congress. Yan po ang nakasaad sa ating rules. Please continue, Congresswoman Brosas. Thank you, Mr. Chair. I'm sure alam po yan ng former President kasi siya ay naging miyembro din ng Kongreso, Mr. Chair. Yes. Yes, Mr. Chair, 2017 President Accomplishment Report meron, sinabi nyo rin naman. Ngayon, Mr. Chair, kung gano'n, handang mag-cooperate ba ang dating Pangulo sa lahat ng investigations na gagawin, Mr. Chair? All investigations. What do you mean by lahat? How many investigations do you think that I have to participate? Point of order again, Mr. Chair. That's a 1 minute suspension. walang pre. Hearing is resumed. Again, let me remind our resource person as well as our members that please refrain for the resource person refrain from asking questions to the members
please limit your reply to the questions being asked. At sa atin naman po mga members, please go straight to the point. Ask the resource person the question that you wish to be answered. Direkta, para ho hindi tayo magtagal. Mr. Chair, Yes, you have, Congresswoman Rosas, you have 4 more minutes. Mr. Chair, may I interrupt? I am asking the... Is this related, Mr. President, Yes, to the it is question? related. I am asking yung nagtatanong to lay the predicate. Okay, sige po. Para hindi tayo mawala. Sige po. Congresswoman Rosas, I hope you can consider the opinion of the resource person by laying the predicate before you ask the question directly to the former president. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, siguro, tatanong ko na lang diretso, Mr. Chair. Yung former president ba ay willing na mag-cooperate sa investigation sa ICC? Kaugnay dito? ICC, ma'am. I'm asking the ICC to hurry up, and if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal, ma'am, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. So I'm asking the ICC through you na pagpunta na sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Mr. Chair, balikan ko lang yung isa ko pang tanong, Mr. Chair. Ito sa Senate hearing dito, Mr. Chair. Sinabi ni former President Duterte, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Yan ang instruction ko. End of quote. And the only way na hindi kayo makulong and to justify the killing is bigyan mo talaga ng panahon na lumaban. Tama po ba? Yan ang sinabi ninyo. Yes, because that would be justified kung lumaban. Yan, kasunod pa lang po yung Ang question ko. utos ko- Ang question ko po ay bakit nyo ine-encourage yung kriminal na lumaban? Para medyo maminus-minus ang problema sa syudad ko. Kung may kriminal dito na 50, kung mapatay ninyo yung 30, di 20 na lang, hindi na masyado problema dyan sa akin. Ibig sabihin, Mr. Chair, hindi mapaparusahan ang nakagawa ng krimen in self-defense. Hindi man sadya. Kasi alam naman trabaho ng police, ma'am. The policeman should know when to kill and when to injure. Hindi naman kailangan sabihin, ma'am. May elements naman ng self-defense. Alam niyo yun, Mr. Chair. Not self-defense, man. Performance of duty. Performance of duty, but elements of connected with self-defense. that performance of duty is self-defense. So, Mr. Chair, ano-ano yun? Ang what? Elements of self-defense, Mr. Chair. Self-defense is when you defend yourself to avoid injury, serious, or you die. That is applicable also to a policeman who is performing his duty, because the policeman has to confront, ang civilian has to iwasan. But a policeman, a law officer, if you are a law officer, you have to confront the criminal. Ang sanabi ko sa kanila, huwag kang pumunta dito sa akin isina na may sugat ka, sipain kita. Patayin mo. Bakit ikaw ang may sugat? Wala akong My language is brutal and raw for criminal. Wala akong pasensya nga. I've been a prosecutor for 9 years. Talagang sinabi ko, pag hindi na mahinto yan, patayin mo na yan. Huwag mo nang pabalikin yan dito sa opisina ko. Thank you, really Mr. want Chair. to know the truth. Ganon. Last two. Maraming salamat, Yes, Mr. opo. Chair. Meron po tayong second round. So, ngayon po, ang susunod po na magtatanong ay si Congressman Dan Fernandez. You have 10 minutes. Thank you, Mr. Chairman. Magandang umaga po, Mr. President, at sa lahat po ng mga resource persons who are here today. Magandang umaga po. Mr. Chairman, Mr. President, sa inyo pong campaign promise, nasabi na po natin na 3 buwan, 6 na buwan po yung ating pong pangako. Pero umabot po ito ng 6 na taon. At dito po sa 6 na taon na to ay
ay naganap ito pong mga allegation of the extrajudicial killing. Sa isang press con po na napanood ko po ay nabanggit niyo po yung reward system na binabanggit niyo po yung 3 milyon para po doon sa eradication ng drug lords. At meron din po kayo nabanggit doon sa 2 milyon naman po para po doon sa mga drugista. At meron din po kayong binanggit doon na second echelon na almost 1 million. Ito po ba ay totoo, Mr. President? Correct. I was fighting the drug war. Doon sa mga manufacturers, sinasabi ko talaga patayin ninyo. Patayin ninyo. Huwag na ninyong, basta maabot na ninyo dyan sa factory na nagluluto ng shampoo, patayin ninyo. Yan ang utos ko. And I assume full responsibility. Okay, Mr. President. Yung mga nasa labas na naglakad, nanhuli, hindi yun. At yung actual nasa factory, sabi ko, ubusin nyo lahat. Lalo na yung mga aliens. And this happened in my city And in other cities in the Philippines. you take full responsibility for this, Mr. President. I will go to prison for that, sir. At yun po ay in terms of policy, yun po yung inyong sinasabi. Ito po yung polisiya ng ating gobyerno, and that's the reason why ito po yung inyong pinaninindigan. Correct, Mr. President? Isahin ko na lang, and I will not repeat it. I did it as a matter of principle to protect my country. That is the long and short of it. Kung anong tanong man ninyo. Mr. Chairman, recently lang po, si PNP Chief Marbil ay meron po siyang interview dito po sa, can you kindly show yung GMA News Online number 12? At sinabi po ni PNP Chief Marbil that based on the official PNP data from July 2016 to June 2022, Marbil said that 1,286 officers were affected in the line of duty, with 312 killed and 974 wounded. And at the same time, sabi niya po, Mr. President, Mr. Chairman, that these police officers carried out their responsibilities with dedication and often faced considerable risk to ensure public safety. Many officers endured not only physical harm, but also found themselves entangled in legal and administrative challenges. 214, Mr. President, na mga officers ng PNP faced 352 criminal cases during this period. And according to him, that while the promise of support was made, many officers continued to face consequences largely on their own. Dinagdag pa po niya, Mr. President and Mr. Chairman, that 195 officers were dismissed over the period of 6 years. There are also 398 cops facing dismissal for various reasons. More than 20 police officers are currently in detention right now, Mr. President. The PNP chief said that numbers remind us that the impact of the anti-drug campaign was deeply felt by our police force as well. He noted that even as former President Duterte publicly committed to supporting those enforcing the campaign, he said there is no official record that these commitments were fully realized. I was not asked even for a minute So, to Mr. tumulong and for what a particular purpose. Then I will now make this promise. I will start a fund sa protection ng mga pulis. I'm putting up 1 million. Paghahanap ako, meron akong 1 million. Hindi ako kung meron million lang, bubula ako, sabihin ko wala. Mr. Chairman. I will start. Yeah. But I'll raise a fund para tulungan yung mga pulis. Mr. President. And I will personally appear in court. Ako mismo ang mag-defense counsel nila. Mr. Chairman, Mr. President, 2 days ago you have mentioned that wala po kayong pamasahe papunta po dito, and I'm pretty shocked that you have 1 million in your account.
to help our policemen. And we salute you, Mr. President, for that. And for being honest, that you will that be... 1 that you will million be- is wait, for wait, my- wait po, Mr. President. that I'm, one- Mr. President, I is still for have, I still have the floor, Mr. President. Excuse for me. my As much- medicine and subsistence. Suspended tayo, suspended. Gastos. Hearing resumed. Again, let me remind everybody to please calm down. Let the person talking finish his sentence first before you interject. Okay? Yun lamang po ang aking paalala sa lahat. Mr. President, Mr. Chairman, yung po 1 million na ipagkakaloob po ninyo will go a long way. And we are very thankful because marami pong mga officers po natin, mga kapulisan po natin na natanggal na po. 100, as a matter of fact, to be exact with that, Mr. Chairman, 195 officers na po itong na-dismiss. Nasira po ang kanilang buhay, nawalan po sila ng trabaho, they were humiliated, their dignity was lost. And Mr. Chairman, Mr. President, that 1 billion will go a long way. I will hand to you the 1 Point million of order, Mr. Chairman. before this. Point of order, Mr. Chairman. What is the rule that was violated? What is the point of order of Congressman The Paduano? former president is speaking without the recognition of the chairman. And please, Mr. President, for President, you know the rules. It was read by Chairman Acop. And being a former congressman, you know the internal rules. Let the members of this committee finish the question before answering. That's my first point of order, Mr. Chairman. And I hope the former president understand. Nakalimutan The rules. ko na yun. Yung rules na yun. Oh, now, I now want you. Hindi Pinapaalala ko po. ako, I'm not, Now again, I am Mr. not- Chairman. Chairman, Hearing suspended. the former president is Hearing speaking. suspended. Hearing is resumed. Before I allow everybody to speak, please be reminded, mga kasama, mga resource persons, to always address the chairperson when you want to speak and wait for the chair to recognize you. Para ho maganda yung communication, yung palitan po ng ating komunikasyon. Mahirap po kasi na nag-uunahan tayo magsalita, dadating po sa punto, nagtataasan na po tayo ng boses, ayaw naman po nating mangyari yan because napaka-maselan at napaka-importante nitong ating pinag-uusapan. I do request from our resource person to please address the chair first before we speak. And the same as well to the members. No, please, address the chair. Let me be the traffic enforcer here para malinaw at maayos ang ating hearing sa ngayong umaga. So I hope that I made myself clear and I'd like to ask Congressman Paduano to please proceed. Hindi, Mr. Chairman, just a short manifestation lang po. Kasi po, before we start the interpellation, malinaw po na it was discussed to all resource persons and even to the members, the rules in this committee. And the former president is keep on violating that rules. Sabi ko na nga, he was then a former congressman and he knows the rules. Please respect this committee, Mr. President. And please, once again, that was my first point order and I hope it will not happen again. Please wait for the recognition of the chairman before you speak. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Congressman Paduano. Your manifestation is Mr. noted. Chairman. Now we will now proceed with Congressman Dan Yes. Fernandez. Mr. Chairman. Wait for the chair to recognize you first, please. I'm sorry, Mr. Chairman. Ulitin Sige po, Okay, okay. please wait for the chair to recognize you before you speak. Now you are recognized, Congressman Dan Thank you, Fernandez. Mr. Chairman. Mr. Chairman, ang nabanggit po dito ay 195 officers were dismissed over the 6-year period. Ang tanong ko po, Mr. President, bakit ngayon nyo lang po
ipagkakaloob yung 1 million samantalang na-dismiss na po ito pong 195 officers? I do not have the records. Sir, Wala po. hindi ako Polcom. So, hindi ko alam yan. But being the former president, sir, you have this I know that capacity. some policemen were dismissed. Because it was promised by you that you will, sabi niyo po ay sagot niyo silang lahat. But unfortunately, ito po nga po, nakita po natin, nagre-react na po ang PNP. And ang feeling po nila ay they were left alone. Well, Mr. President. if you're citing the records, then I would admit it. Yun, totoo yan. Yes, I agree with that. Walang problema. Sinabi mo eh. Hindi, I agree with that, Mr. President. But my question is, bakit po natin silang napabayaan katulad po nito? Sagot niyo po sila. Pero 195 na dismissed, 398 cops facing dismissal, 1,286 dead, at yung iba po ay wounded. Were we able to help them, Mr. President? Well, alam mo, sir, if you work for a government, there are rules to be followed. It is not just because you are a policeman that you're always correct. It is not safe to say that you are a mayor that you are always correct, that you rule the city by your own. Maraming nagkakamali, and there must be a reason for their dismissal. There cannot be a dismissal without a lawful ground. Kung napaalis yan, sir, meron talagang kasalanan. Hindi mo pwedeng, basta i-dismiss mo lang yung pulit. But Mr. President, you Pero ako, pro-police talaga ako. Yes. Pinoprotektahan ko talaga ang police. I understand, Mr. President. But you made the promise, Mr. President, that sagot nyo sila. Sagot ko. And yun po ang problema natin, Mr. President, Mr. Chairman, that after 6 years, ngayon lang po tayo magbibigay ng tulong para po sa kanila. Hindi. The record will show, Mr. President. Hindi mo, yan ang record. Hindi, walang record ng bigas, pati pera, No, Mr. President, binigay ko what I'm sa trying to pamilya say, nila. The record will show that wala pong tulong natanggap ang lahat ng ito. Hindi po ako nagsasalita nito, Mr. President. Ang nagsasalita po nito ay si Chief PNP Marbil. Alam mo si Marvin, you remind him, hindi nakalista yung mga bigas na binigay ko sa mga pamilya ng polis, pera, enrollment ng mga bata. Hindi nakalista dyan. You Mr. remind that Marvel to Mr. President, use your... ang binabanggit po natin dito ay tulong na legal. Huwag kang maniwala dyan kay Marvel. Wala ka dyan. Okay, we will be... But, sige po, punta po tayo sa susunod, Mr. President. Mr. President, Mr. Chairman, I would like to show a video. And later I'll be asking the former President to answer some queries from this representation. Hindi, sandali lang. Yes, I'm sir. not trying to be smart, Alec. I'm sorry if I'm overdoing. Hindi, it's okay po, Mr. President. No problem po. It's not really, hindi ko sinasadya yun. Opo. I respect I was once a member of Congress. Medyo emotional lang kasi ako basta sa crime na talagang galit ako sa kriminal. We understand that po, Mr. President. And thank you for that. Pakita lang po natin yung video, Mr. President. Video, please. Mr. President, noong August 23, 2016, wait. Noong August 23, 2016, doon po sa Committee on Human Rights and Committee on Justice, binanggit po dito yung reward system. At sinabi po ni former Chief PNP, Gerald Bato, tungkol doon po sa reward system. I want to show this video clip, Mr. Chairman, please. Alam ko po na nabanggit ng Pangulo na magkakaroon ng pabuya ang mga magbibigay ng leads tungkol doon sa mga huhuli natin dito sa droga. Alam ko na humihingi ang ating Office of the President ng mas mataas na budget. Nakausap pa kayo, direksyon ni Pangulong Duterte ukol sa pabuya kung ito nga ba'y 2 million sa bawat madadala ng ating mga kababayan na mga drug pushers. Kasama po ba ang mga pulis dito sa pabuya? Sir.
Wala pong pili yan, Your Honor. Kung ang pulis ay involved sa droga at siya'y nahuli, yung informant ko ay makakatanggap ng corresponding reward na ino-offer ng Presidente. So nag-usap kayo ng ating Pangulo ukol dyan. Magkano po daw ang ibibigay sa bawat informant na magbibigay ng pangalan ng isang pusher? Meron kasi siyang ibang, kasi busy na ako masyado sa aking trabaho, Your Honor. Sabi niya, meron siyang assistant na magti-take charge diyan sa pagdi-distribute. Basta ang last na nasabi niya sa akin is 5 million yung drug lord talaga. Yung malalaking drug lord, 5 million bibigay niya. So depende doon sa kanilang anatomy kung saan yung mas mataas. Mas mataas. Pag sa baba, mababa. Ang gusto ko malaman, yung pulis mismo, sa sibilyan, maaaring 5 million. Sa pulis din ba, makakatanggap sila pag sila ang nakapagtukoy? O dahil kasama yan sa kanilang sinumpang tungkulin, iba naman po ang maaaring ibigay sa kanila? Nabanggit po ba yan ng Pangulo? Nabanggit ng Pangulo yun. Kahit na pulis, kasama doon na makakatanggap sa pera na i-offer niya. Pero sa amin naman, internal, meron kaming ibang reward system, di ba? Meron kaming, bibigay kami ng awards. O kung talagang meritorious, o hindi meritoriously promoted yung tao, mapopromote. Meron po kami sariling sistema. So sa dami ng mga hinuli, meron na bang nakatanggap ngayon ng pabuya? I presume, meron na yun. Hindi ko lang po inaalam dahil hindi ko nakikialam dahil money matters yan. Sige po. Direkta na kayo kung saan kayo pwede mag-claim. Hindi dumadaan sa akin. Siguro maganda din na anong tanggapan sa ating gobyerno ang nagdi-disperse ng OP? Nagtanungin ko po si Presidente yung Siguro pwede tayo makahingin yan. Kung meron ng nabigyan, siguro kung ito'y makakasama sa kanyang kaligtasan, maaari namang executive lang ito, hindi na natin i-release. Meron pong gustong... Mr. Chairman, Mr. President, will you confirm that the Office of the President humingi po ng mataas na budget para po sa reward system? Sir, can you kindly use the mic, please? Will you kindly use the mic, please? That's correct. So, you have to spend money for operations, for intelligence. Alam mo, sir, if I will be allowed to explain, ang isang pulis, at magtanong ka dito after this proceeding, magpunta ka ng anong istasyon, ang pulis, hanggang sweldo lang yan, pati equipments, office materials. Pero sabihin mo yung pulis na may sariling fund for an operation day-to-day to follow up cases sa mga criminals, wala, sir. Magtawag ka ng isang pulis dito ngayon. Magtanong ka, pagkatapos dito. Yan po ba, So, Mr. President? kailangan, Go ahead, sir. Yeah, Go ahead, sir. No, go ahead, sir. kailangan punduhan mo talaga ang pulis. Lalo na if there is a serious crime, kidnapping, ikaw talaga ang pipinance niyan. Walang pera ang pulis na mag-follow up kung saan dinala yung victim, kung they have to spend money or else you end up with nothing. And sometimes pag yung time limit na binibigay ng kidnapper hindi na masunod, pinapatay nila. That's why it race against time. Kaya ako, pagka ganito, bas kung na presidente ako, pag yung mga may kidnapping, ako talaga ang nagbibigay ng pera. At ang order ko sa kanila, sir, nandito na lang rin tayo. Pag nahuli ninyo, patayin ninyo lahat. Huwag ninyong dalhin sa Sir, pupunta ng presuhan niya, papakainin ko pa yung mga... Mr. President, thank you so much for refraining yourself from speaking bad words. We appreciate that. No? Nakikita po namin na talagang pinipigilan nyo ang sarili nyo. Takot ako sa inyo, sir. Hindi po, sir. Natutuwa po kami dahil nga nagiging maayos po yung ating usapan po, sir. Sir, kasi po may... Sweating nga, so. Takot talaga ako sa inyo. Kami rin po, malamig din po kamay namin dahil... Mr. President, medyo... nabanggit din po dito ni Gerald Bato during that time that siya po ay tinatanong ni Senator Grace po na sinasabi na sino magdi-disperse sa Office of the President. At may sinasabi po si Gerald Bato, sino po ba yung sinasabi na assistant na magdi-disperse po nung pera para sa reward system? Yes.
Sino po, Mr. President? Hindi ko naman kung sino kahiro doon. Kasi may sinasabi po si General Baton na tao na magdi-disperse ng pera from the office of the President. Sino po yan, Mr. President? Hindi ko na alam talaga. Pagka ganyung police operations, actually, it's an official, it's not a hidden item there. Kunin mo doon sa kahira sa baba na kay police operation Mr. President, lahat naman yan police operation. It cannot be funded by, it cannot be, a police operation cannot be funded by private money. That is not allowed by law. pero during the time that you were, during one of your interview, Mr. President, I still remember that you have mentioned that yung pong pera na galing po sa donation ng inyong pong campaign funds will be utilized for the reward system. You mentioned that, and I saw the video. And that's a private money, Mr. President. Yes, galing sa akin. Hindi na private money. Kasi natanggap ko yan. Ano na ako nakahawak ko na the money I was holding was already when I was in the official na ako. But in accordance with the rule of COMELEC, yung excess money po na ginagamit po natin sa kampanya must be returned back to the COMELEC, Mr. Chair, to the donors, Mr. President. Hindi, yun po sinasabi ng COMELEC, Mr. President. And yun po yung batas na atin po dapat sundin. Tanungin kita, sinong kandidato nagsauli? Mr. President, you cannot ask question. We will be the one asking question. That's why I said, Kasi po kami po, pag nakakatanggap po, Mr. President, I still have the floor. Mr. President, kasi po ako pag nakakatanggap, kakaunti lang po yung nabibigay sa ating donation. So kulang na kulang pa po. And we believe that you have mentioned that excess money was utilized for the reward system. Is this true, Mr. public President? interest, to protect public interest. Kaya nga po, Mr. President, Yes. na-utilize po yun. Yung sa, Yes, correct. Thank you, Mr. President. Mr. President, binanggit po natin, isa sa mga pronouncement din po ninyo, that in no matter, sabi niyo po, that you won't apologize to the thousands of people who died and families who suffered because it is your belief that it's worth killing drug addicts and pushers. Dahil nga sa sinabi niyo rin yung don't destroy my country because I will kill you. Nabanggit niyo po ito, Mr. President. And would you also agree with me, Mr. President, that there are so many forms and ways how to destroy a country? Again, sir? There's a lot of ways to destroy our country. Is it correct? There's a lot of ways, Mr. President. Maraming paraan para wasakin po ang ating bansa. Of course. Di ba? Hindi lamang po ang pagsugpo sa illegal drugs. As a matter of fact, Mr. President. Rebellion. Yes, correct. Yung pong tinatawag po nating economic saboteurs. Yung pong mga sumisira ng ating kalikasan. Yung mga nagpapasok ng mga illegal, yung mga smuggling sa ating pong mga costume. Yung pong mga droga na pinapasok, yung mga illegal na bigas, yung pong mga asukal at iba pa. And at the same time, Mr. Chairman, yung corruption also. And at the same time, Mr. Chairman, ito pong tinatawag nating conniving with the different enemies. These are forms and elements in destroying our country. Mr. President, your pronouncement that don't destroy my country because I will kill you. Does this pertains to all of these elements, Mr. Hindi naman. Sir, I was really particularly worried because yung droga kasi ang target yung mga bata. Hindi tayo. Ang droga na distribute dyan sa mga high school, dyan sa mga ano. Kung ang next generation ng Pilipino puro bangag, at marami nakikita mo dito, mga opisyal natin sa gobyerno, nakikita mo mga bangag Alam mo na kung sinong bangag. Tinatawag nila, kaya ako, sir, I'm just being, I was being a father of the city. Talagang galit ako sa kriminal. Yes. And would you naggalit ako sa kriminal. And would you agree with me, Mr. President, that doon po sa inyong war on drugs, yung mga reported, majority of those that were reported killed on war on drugs were not really all drug addicts and pushers. Would you agree with me? Well, because some of those who are really collateral in trafficking are not marunong
those in trafficking sa drugs, may utak yun. Yun sila ang nag-traffic ng drugs. And they avoid taking drugs because alam nila na kung malulong sila sa droga, hindi na nila magamit yung utak nila. Kaya yung sinabi nila na hindi lahat drogista, tama yun. Pero ito po yung mga collateral damage. Sabi nga po, shit happens eh. Diba? Sabi ni Gerald Bato. So, if ever that meron pong collateral damage, meron pong mga shit happens, will you consider this as a failure of the war on drugs? Hindi. I would say that it was a maybe unnecessary death, but a collateral damage is recognized, if not, hindi naman sinasadya. Kaya yung in one drug den doon sa Davao City, 4 na Chinese, pinatay ko talaga. Ang problema, may tinamaan na 2 yung nagluluto. Pero yung 4 na in-check na talagang pinatay ko. Sinadya ko talang patpatayin. Mr. Chairman, Mr. President, is not a admission, yes. Admission that you killed them. Lumaban po sila? Or pinatay nyo silang walang laban? Sinabi ko sa kanila, Mr. President, pinatay nyo po ba siya ng walang laban or lumalaban po sila? Hindi, lumalaban. Kasi pag-rate, siyempre, agawan ng kung anong mapupulot nila, lumalaban, pero I would say that hindi naman lahat lumalaban na mayroong tit for tat. Meaning to say, kung may M16 yung police, may M16 sila. That would be an impossible scenario. Pero kung lumaban, pasensya tayo. Ako sinabi ko, kung mayor ako, do not do it. Do not do it because I will kill you. So, yung naabutan ko doon, kagaya ng 4 na inchik, talagang pinatay ko. 4 po ba yun or 6, Mr. President? 4 po ba yun or 6? Kasi a while ago you were saying 6 po. 4 lang. 4 lang po. So, pwede po na malaman kung sino po yung mga 4 na po yun? Ano pong pangalan po nila? Alam mo, sir, ang lolo ko Chinese. Baka nga yung isa siguro, pinsan ko pa yung... Hindi ko alam, sir. Hindi ko tinanong. Natawa naman ako doon, Mr. President. Kaya dito, sabi ko, ang lolo ko Chinese eh. Lam ang lolo ko. On another topic, Mr. President. Si Garma po ay nagkaroon po siya ng affidavit. At sinabi po niya na meron pong double model na 3 levels of payments. Meron po siya sinasabi sa affidavit niya eh. Ang sabi niya, yung first suspect is killed. Ang binabayad daw po ay 20,000 to 1 million. At sa second level naman po, sinasabi niya yung co-plan, yung pong plan na pinapan po yung planned operation. At yung third daw po ay yung pong refund ng operational expenses. Ito po ba sinasabi ni Colonel Garma na pag binabayad doon sa mga namamatay na 20,000 to 1 million, which, by the way, corroborated by the testimony of Tata and Andy, is true? Correct. So, ito po yung namamatay, binabayad po 20,000 to 1 million. Hindi yan, sir. Ganito yan. Hindi, yung po ang tanong ko, Mr. President. Hindi, ganito nga. Sige po. Ito na yung answer ko eh. Sige po. Yung may police operation, alam ng police lahat yan. Pinupunduhan ko yan. O ito, for a particular project. Pagka na-accomplish nila yan, sir, may sobra, magsabi ang police officer o lead official, sir, may sobra, hindi naubos yun. Hindi na yan. For the boys. Yan, sir. Okay, yan, sir. Yan, Mr. President, in some interviews you have mentioned that, and you have spoken about the reward system. And sinabi nyo, patay o buhay? Patay, better. Buhay, okay lang. Correct. Yes, so ibig po sabihin ay mas okay sa inyo kapag patay. Mas maganda kung patay, sir. And that's the reason why we are trying to encourage our citizens, to kill all those addicts. No, not addicts. To kill the criminal. Not addicts because addicts are victims of the criminals running the drug syndicates. Mr. Mali yan, sir. Mali yan. Mr. President, kasi there is a report, na nagsalita po kayo noong July 1, 2016, that was covered by The Guardian,
At sinabi niyo po dito, if you know of any addicts, go ahead and kill them yourself, as getting their parents to do it would be too painful. I am talking of the drug manufacturers and drug dealers. That is a... So mali po I to. don't know who wrote it. I am not bound by it. Huwag mong ano yan, sir. Hindi ko trabaho yan. Get it from my mouth. Because I was the man. Ano po to, Mr. President? Live, ano po to, interview po? Ano po to, Talagang video? sinabi ko, pero hindi tama yan. Eh, nasa video po, Mr. President. Sinabi hindi addict, sabi ko drug dealers and drug poser. Bakit mo patayin yung addict? Dali mo sa ospital. It's common sense. Ang polisiya po ng ating pong gobyerno, yung pong neutralization, illegal drug personalities nationwide, kailangan po siyang ma-neutralize. And as a matter of fact, ito po ay issued ng Memorandum Circular number 16/2016. And according to General Gamboa, when I heard it in the Senate, sabi niya confidential po to. At nakakaalam lamang po ay yung mga commander. As a matter of fact, yung po sinabi niyo, commander, yung mga chief of PNP ng DDS. Bakit po siya naging confidential, Mr. President? Again, sir, what's the question? Bakit po kaya naging confidential yung pong utos na negation and neutralization of all those personalities sa illegal drugs? Standard yan, sir. That is standard. Hindi naman minano ng pulis yan. If there is a directive, it is confidential. And if there is a list, it cannot be made public. Not even shown to anybody, pati sa yung mga... Kasi, Mr. President, kung negation and neutralization, alam naman po natin, according nga kay Chairman Abante during our discussion, na ang meaning po ng negation ay patayin, neutralize, patayin. So, is there really an intent to hide this and make it confidential in order the lower ranks ng ating kapulisan na hindi po malaman yung inyong kautusan? I will admit na ang order ko yung mga drug manufacturers, pati yung mga big time drug distribution, patayin. Hindi ko, I will not deny it. At kung ako mabalik ako pagka-mayor, tublahin ko yun. And I want to make it clear, Mr. President, Mr. Chairman, that nung panahon po ng ating pong Pangulong, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, meron po tayong 210,000 na mga kapulisan. And during that time, kung titingnan mo yung mathematical computation, if ever na nagkaroon po tayo ng 20,000 killed during that time, ay kung magkakaroon po tayo ng ratio na 1:1, ay sasabihin po natin that majority of the members of the PNP ay hindi naman po na-involved dito po sa war on drugs. Would you agree with me with that, Mr. President? Yes, sir. Mayroon kasi yung mga drug enforcement units na sila. Sila lang po na-involved? Not all policemen, any police department of the city or the province are dedicated to the drug operations. Meron talaga yung units, sir, hindi lahat. There's the anti-smuggling, anti-narcotics, ganun, may especially Thank you, Mr. President. Mr. Chairman, meron kayong nabanggit sa Guardian. Sa Guardian, noong pong July 1, 2016. At sinabi po ninyo dito, Mr. President, Mr. Chairman, during the campaign, you said 100,000 people would die in this crackdown. With so many dead bodies dumped in Manila Bay, that fish there would grow fat from feeding on them. And out of that 100,000 that you have mentioned, ang reported lamang po na namatay is ay almost 20,000 to 30,000. So, were you disappointed on this, Mr. Kulang. Were you disappointed that it's only 20,000 to 30,000? Sir, kung pabalikin mo ako sana pagka-presidente, I will make up for the yung kulang na ano. Kawawa naman po yung mga pamilya, Mr. President. Actually, marami po mga napatay na hindi po nabibigyan ng hustisya, and I think this is not a laughing matter, Mr. Chairman. This is my message, sir. Yes. Pagka pumasok ka sa droga, pumasok sa krimen, iyo yan. But, yes, but Mr. President, you manifested. Yes. They heard me.
say that do not do it because I will kill you. Yeah, but you manifested a while. Narinig nila Yes, yan, I understand po. You manifested a while ago that those that were killed during the war on drugs were not all addicts and high-value targets. Yan ang Kaya hindi po nagmamatch yung... that would be a matter of mathematical ano sir. Hindi lahat talaga tama ka. Okay. It could not be na lahat durugista or even connected with drugs. And because of this pronouncement, Mr. President, because you have mentioned of the reward system, doon po sa nabasa kong sa news, and if I may, no, police were outsourcing extrajudicial killings to the same vigilante gang they accused of murder. Officials of the PNP, andyan po, kung mababasa po ninyo, coordinated with vigilantes, selected targets to credit for murders, and on occasion paid for assassinations in the name of the war against drugs. So in other words, Mr. Chairman, because of this war on drugs na pronouncement po ninyo, yung pong anti-drug vigilante group existed because of this tinatawag po nating outsourcing ng mga police. Like what happened, Mr. President, nung kami po ay nag-imbestiga dito na si Colonel Santi, who testified under oath and made an affidavit na sinasabi po niya na nag-hire po sila ng killer para po kay General Barayuga. At binayaran po nila ng 300,000 pesos. Will you agree with me, Mr. President, that General Barayuga was a victim of extrajudicial killing? I'm sorry sir. I'm not wala talaga akong maisabi na. Hindi ko alam ano sinasabi mo. This happened, Mr. President, during your time. Yeah. But you don't know what happened to General Barayuga? Wala akong Mr. Chairman, kasi po panahon po ninyo to nung mamatay si General Barayuga, and it saddened us kung hindi po natin alam kung ano po nangyari doon sa kaso yun. Yan ang problema eh. Gusto ko rin malaman kasi it was during my time. I am as much interested as you. Kasi Mr. President, General po to. Pero yung utos ko, Opo. inaamin ko, Na ano po? walang problema yan. Hindi nyo po ba inimbestigahan itong tungkol kay General Barayuga? Wala akong nakialam dyan sir. Kindly wrap up. Kasi po, Mr. Yes, Mr. That is a personal maybe, I don't know. Kasi po si Wala akong ano na magpatay ng general. Kasi po, ito pong si Colonel Hector Grijaldo, na siya pong nag-aakusa sa amin that kami daw po ay pinuwersa namin siya, kinuors namin siya, hinaras po namin siya. Siya po ang Chief of Police ng Mandaluyong when this murder of General Grijaldo happened. General Barayuga happened. And that's the reason why we are asking about kung nalaman po ninyo itong kasong to, Mr. Sino yan sir? Sinong suspect? Well, according po kay Colonel Santi, ang suspect po ay si Colonel Leonardo at si Colonel Garma. He mentioned in the affidavit that Colonel Leonardo called him. Kaya nga po tinatanong po namin sa inyo kung nalalaman po niyo yung kaso yun. I do not know. There should be cases by now. Or there should be a case filed by now. Kung ganun, lalo na general. So, anong ginagawa ng police pati military niya? They should be more more active. Lalo na yung general. Okay po. Mr. Chairman, Mr. President, merong pronouncement sa Philippine Daily Inquirer written by Marlon Ramos, Robert Dehon, noong October 14, 2016. And De Lima called mother of all drug lords. Nakasulat po to at binabanggit po. Naniniwala po ba kayo that si Secretary De Lima ang mother of all drug lords? Who said it, sir? According sa report ay mga tao po natin sa Malacanang ay Sino, si sir? Director Ruel Lasala and Reynaldo Esmeralda
former NBI officer in charge ng Department of I Justice. would like to congratulate them for making this statement. Secretary De Lima, would you agree with that statement of the former president that you are the mother of all drug lords? Absolutely false. That is a fictitious, bogus allegation against me. And then they filed cases against me. Kinasuhan po ako nila ng mga kaso tungkol sa droga. Initially, consummated illegal drug trading. Inamend nila into conspiracy to commit illegal trading. 30 kaso yung sinampa sa akin. Absuelto na po ako dun sa 3 dahil wala po akong kinalaman sa illegal drugs. Kasama lang ho yan sa naging propaganda nila. Kasama lang ho yan dun sa mga para meron silang isang figure, a prominent figure, at si Senador De Lima ho yun noong 2016, na doon ang magiging atensyon ng bansa, atensyon ng mundo, na itong babaeng ito ay the mother of all drug lords, the believed drug trade queen. Ano pong nangyari dun sa mga nag-akusa sa akin? Yung mga believed convicts, mga, nung una, yun ang mga sabi nila, kung ano-ano mga sinabi nila, na nag-raise funds ako. Pero kinalaunan, binabawi ho nila yung kanilang mga akusasyon against me. I was cleared of all 3 drug cases. I underwent the whole process. Dumaan po ako sa buong proseso kahit mahirap, masakit para sa akin. Kinulong ako ng almost 7 years na hindi na po nila yan mababalikan dahil sa pagkagalit nung pinaka-mastermind nung pag-persecute sa akin na inimplement nung kanyang Secretary of Justice, si Vitaliano Aguirre, at meron pang mga ibang handlers na siyang mga kumausap dun sa mga nagtestigo against me. So that is absolutely false. That is a slanderous accusation against me. Thank you po. Mr. Chairman, Mr. President, meron po ako nabasa na news observer noong 2017. At ito po news article tungkol kay Las Cañas, who claims he was a former DDS leader and personally killed about 200 people. Sinabi niya po sa Senado, the squad was formed under the guise of an anti-crime unit within the Davao Police. He says, given the task of the team was, he says, given the task of eliminating hardened criminals and later political opponents and journalists critical of Duterte's rule. He alleged regularly took direct orders from sa inyo po about who to kill and how to dispose of the bodies. Las Cañas claims those shocking words: throw them in the ocean or in the quarry, bury them, make sure there are no traces of the bodies, were spoken by Duterte at one of the dozens of alleged meetings with the DDS. The police hit squad was paid based on the value of the targets, he says. So, Mr. President, ang tanong ko po, totoo po ba ang sinasabi ni Las Cañas? Gano'n nyo po ba katagal nakakilala ang taong ito? Storyteller yan, sir. Si Raulo. Pero matagal nyo na po siyang kilala? Pero later on, maybe because sa karaming pinatay niya, hinabol siya ng mga kalag. What's kalag in? Espiritu. Yung espiritu ng pinatay niya. Medyo bungog ngayon. May 3 dekada nga po ba siya na nagsilbi sa inyo? Kasi binabanggit niya dito, in his more than 3 decades of service, admitted that he was blindly loyal to the cause and saw his work as a noble form of public service. Mr. President, for a while, we were risking our lives for the welfare of the majority of the people. I felt that I was serving the country for the greater good. Yun po yung kanyang parang naramdaman nung ipinaglalaban niya yung 200 people na kanyang pinatay dahil naniniwala po siya sa nobility nung kanyang sinasabi po ninyo na this is being done because of public service. I am now. Yes, sir. May hero complex yung buang na yan.
Sino man wala ka na istorya na gano'n? Meron pa po siya sinasabi, Mr. President. Ito, last na po to, na sinasabi niya. He tells one particular incident. No? Medyo worrisome po ako talaga dito because meron po kayong binabagyat against this that has given him nightmares for years. In 1996, Las Cañas and his team were ordered to kill an alleged criminal, his pregnant wife, and his 4-year-old son, who were all in the same vehicle at the same time. I attempted to rescue the 4-year-old boy, Las Cañas claimed. But according to our team leader, since the boy had seen our faces, he could recognize us in years from now and identify us. It was on the personal order of Duterte, he claims, that they dispose of the family. Mayor Rudy approved the recommendation of our task force commander in front of us to erase, meaning to kill everyone. That was his specific order, that he okay with it, provided it would be clean. Sir, medyo matas-taas ito lang, ano ko, sir. When I was a fiscal, kukunti lang yung sweldo, and I got married, asawa ako, got pregnant, nanganak ako. So, short yung income ko. Nagturo ako to augment my income sa Police Academy sa Davao City for about almost 7 years while I was a prosecutor. Wala akong tinuro na ganun sa kanila. By the book, at hindi naman naugabong hipokrito na magsabi sa kanila, ito ang gawin mo, tapos pagdating doon, sabihin ko sa kanila na iba ang gawin. That's a very complex thing to do kung ako ang tinutukoy mo sa pangyayari niya. I cannot imagine myself teaching criminal law sa Police Academy doon, pagkatapos iba ang sabihin ko sa kanila sa likod. How? Mr. President, if I may, no? Sinabi rin po ni Las Cañas dito that kayo raw po yung Lord of all drug lords. Ano pong masasabi niyo po dito? Ano po? Kayo daw po ang Lord of all drug lords. I cannot. Alam mo man ako, sir. Papabili siguro ako ng mga aspirin, gano'n, pero Paki-explain po properly, Mr. President. Hindi po namin masyado maintindihan. Hindi ako dadating ng pagka-presidente, sir, kung gano'n ako. Sir, can you kindly tone down your voice? Oh, yeah, yes. We're just trying to... no, Mr. President, we're just asking to clarify your statements. Alam ng lahat ng tao ng Pilipinas, mayor ako, hindi ako dadating ng pagka-presidente kung gano'n ako katorpe. Yeah, sinasabi lang po namin, Mr. President, kung kayo po yung Lord of all drug lords na sinasabi po ni Arturo Las Cañas. Yung po ang tinatanong ko. Mr. President, okay. Lastly, Mr. President. That's your last question. Yes, again, last na po to. Congressman Dan Fernandez. Mr. President, meron po kayo sinabi nung 2016 sa interview niyo po that you have planted evidence during your time as a fiscal. Is this true? Hindi po totoo. That's garbage, sir. So yung pong nasabi niyo sa video, hindi po siya totoo? Alam ng mga pulis yan. Yung planting of evidence. Hindi talaga ako. Kasi Mr. President, yung po yung napanood ko at sinabi niyo po kasi. Kaya kami naman po ay, we are basing on the video that we have seen at nakita po namin yung sinasabi niyo na nagpa-plant po kayo ng evidence and we wanted to find out. Kasi yung pronouncement niyo po was construed by the members of the PNP organization that they can do freely the planting of evidence. That's illegal. And I said I was teaching them criminal law. Yeah, but the problem, Mr. President, is your announcement or your pronouncement that you have done that, yung sa planting of evidence. Kung hindi yan sa libro, sir, na tinuro ko, hindi totoo yan. Siguro, ipakita lang po natin yung video. Yung last na po ito para at least... We planted evidence. We arrested persons but we released them. But telling him that it was this person
to squeal on him. And then when he goes out about killing, then we said that it was this fellow who really did it, who did you in. We first planted the intrigues so that we would know where they were from, where they came from. It was not until I was the favorite whipping boy. So, Mr. President, hindi po totoo yung nasa video po. Ano po, Mr. President? Totoo yan. So, nagpa-plan po talaga kayo ng evidence? Well, that was it, part of the strategy as a mayor and as the leader of the law enforcement agency in the city. Thank you, Mr. President. At maraming po salamat, Mr. Chairman, and I'll be yielding back my time. Salamat, Congressman Dan Fernandez. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.